So ayan mga ka-PJ, isang maulan na araw sa inyo lahat. Araw ng Huwebes, no? July 3, 2025. At sa mga oras na ito ay naka 3,173 na tayo, ano? At naka 13 na bookings. At nandito rin tayo ngayon sa Bignay, Valenzuela, no? Nakakuha tayo from Makati papunta dito sa Bignay, Valenzuela. At yun nga, maulan pa rin dahil nga mayroon tayong habagat ngayon. Walang pasok yung mga estudyante. Hindi ko lang alam sa iba, pero sa amin walang pasok, no? Suspended yung klase, no? Kumusta mga ka-PJ? Ilang araw din tayo ng kabiyahe, pero sumundot-sundot naman tayo. Hindi nga lang talaga solid na nagbibiyahe kasi wala, nagkaroon tayo ng bisita, tapos pahinga. Siyempre kailangan din natin magpahinga. Sabi nga nila, di ba? Pag napapagod, magpahinga. Napagod tayo di kailangan magpahinga. Plus meron pang over si Papa G. Lalong umiral yung katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Ayan. Pero siyempre ito, balik reality na naman tayo. Eto nga, kahit umuulan, walang tigil ang ulan, ito tayo tuloy-tuloy na magbibiyahe, no? At nagsimula tayong bumiyahe kanina ay alas 2 inagahan natin. Okay? Dahil nakainom tayo ng kulapo kagabi. Nakainom tayo ng kulapo maaga tayo nakatulog, kaya maaga rin tayo lumabas. Okay? Ay doon pala sa sorry kung mali yung pagkakaunawa ko doon kay sir na nagtatanong kung yun daw naka 25 kilometers na siya after ng change oil, pa raw ang gawin, no? Sorry sir, at mali yung pagkakaunawa ko. Humihina na talaga yung aking reading comprehension. Dati pa naman mahina Okay? So sorry dahil mali yung pagkakaunawa ko. At yun pa lang ibig niya sabihin na basta ganun lang naman sir, sundin nyo lang yung nasa owner's manual, di ba? Kasi nandiyan na lahat yan, nilagay na nila lahat yan kung ano ang gagawin. Okay? Siyempre brand new yan, kaya dapat sundin nyo talaga kung anong meron dyan, At siyempre pag bago pa, brand new, wala ka pang intindihin dyan kundi change oil lang. Tapos kung marumi na yung cabin filter at yung air cleaner, ayun lang. Bago pa naman yan, siyempre buga-buga lang muna yan, pabubugahan mo sa sa compressor, di ba? Para laging malinis lang. Right? So ganoon lang sir. O lang muna yung nakalagay dyan sa yung owner's manual. So merong nag-request din at pag-usapan din natin tong bagong set destination ni Grab. Ang masasabi ko lang dyan ay edi wow. Hindi, sa totoo lang talaga naman kahit pa paano advantage sa atin yun mga driver, no? Na mayroong ganon. Lalong-lalo na yung set destination na yun, Pag gusto natin mamili moon, pwede doon kasi kahit nasa bahay ka lang, isit mo lang yun doon malapit sa inyo. O magbibigay si Grab ng mga opportunity. Doon tayo nakakapili at walang bawas sa ating completion rate at cancellation rate, no? Wala siyang bawas. Only pili kung tawagin nga. Doon nga nakakadiskarte yung iba. Kasama na rin ako doon. Ginagamit ko rin yun pagka talagang naghahabol ako ng rides, no? So namimili ako, kung halimbawa naghahabol ako ng rides, kukunin ko lang yung mga maliliit para siguradong bullseye yung aking incentive, no? Ganon din pagka halimbawa gusto ko nang mamili ng malakihan, makakapili ka, may 800, 500, 600, di ba? Kaso wala na, inalis na ni Grab yun. Wala tayong magagawa dyan. Siyempre siya naman talaga ang masusunod. Okay? Kung ano yung patakaran niya, yun ang masusunod. Pwede lang tayong magbigay ng opinion, di ba? Pero ang masusunod siya pa rin. Alright? So yung bago kasi ngayon, halimbawa nag-set D ka at umabot na siya ng 90 minutes, hindi ka pa rin napasukan, so automatic na consume mo na ang isang set destination kasi dalawa lang yun, di ba? Na consume mo na, automatic makakalas siya, tapos na consume mo na siya. Alright, so susunod ay
halimbawa, katulad ng dati, hindi ka pa pwede na mag-sitdi ka ng 3 kilometro na lang yung distansya, no? Halimbawa, yung ako mag-sitdi ako, nasa bahay ako, 3 kilometro, di ba? Hindi siya gagana. Halimbawa, nag-sitdi ka, pauwi sa inyo, di ba? 3 kilometro na lang, wala na, hindi na siya gagana. Kailangan malayo pa doon. Tapos, halimbawa, nakasitdi ka, pinasukan ka ng opportunity, 2 beses mo inignore, di ba? Hindi mo kinuha, inignore mo lang, automatic makukonsume na yon yung isang sitdi mo, no? Makukonsume na siya. Equivalent kasi yun ng isang cancel. Di ba may 3 yun, 3 beses, no? 3 yung bibigay sa'yo kada isang sit, no? Pag 2 beses ka nag-ignore, automatic wala na, kasi nga equivalent siya ng isang cancel. Di ba pag nag-cancel ka, automatic 2 na lang matitira, di ba? Ganon yun. Kaya sa madaling salita talaga, ang set destination natin ngayon ay talaga namang magagamit mo na lang talaga siya kapag ikaw ay uuwi na or gagarahe ka na, no? Hindi mo na siya magagamit katulad ng dati. Okay? So maraming nalungkot dahil nga malaking bagay yun. Pero para sa akin, okay rin naman yun. Kasi sa kabilang banda, kung iisipin mo, ay parang naaabuso din, di ba? Parang natutolerate talaga yung pagkapili mo ng iba nating mga kasama, di ba? Pabor talaga sa mga pilimon yun. Ako kasi pwede akong maging pilimon, pwede rin akong hindi maging pilimon. Biyahe lang ng biyahe. Kaya yun, maraming nalungkot doon. Pero tayo, dahil since lumalaban naman tayo, kahit nga pitot-pitot na yan, kahit ano, di ba? Okay lang yan. Ganun talaga eh. Gustuin man natin yun, nakakita din siguro ni Grab na parang hindi siya maganda, kaya binago niya. Kasi kung nakita naman niya maganda yun, patas yun, ay hindi niya babaguhin yun. So may nakikita silang problema. Siguro marami silang nakuhang feedback na reklamo mula sa pasahero, di ba? So siyempre, sinong pakikinggan niya? Si pasahero o si driver? Siyempre mas pabor pa rin siya sa pasahero, di ba? Ganon yun eh. Alam na natin yun, sa lahat ng negosyo ganun talaga. Siyempre yung una mong pakinggan yung mga pasahero, di ba? Siyempre yan, pag nawala sila, di ba? Lumipat sila, wala na pasahero sa'yo, sino pa sasakay? Dami mong driver, sino pa sasakay, di ba? Kasi driver naman, marami yan, di ba? Maraming may susuko dyan, may babalik. Pero yung pasahero, mauubos yan kasi nabubuisit sa'yo. Ang tagal-tagal niya makasakay, ang mahal pa ng pamasahe mo, di ba? Kaya gagawa talaga sila ng diskarte para maakit yung pasahero. Wala sila masyadong dito sa driver. Siyempre, yung tulad ng sinasabi ko, yung driver, marami dyan mag-a-apply. Pero yung mga pasahero, unti-unti yan mababawasan, mauubos yan. Lilipat sa ibang transport yan, sa ibang TNBS. Lalo na silipanan na yung mga bagong TNBS, di ba, na pumasok. Kaya ganun yun. Kung saan yung mas komportable yung pasahero, di ba, at may ganyo silang huwag lumipat, di ba? Ganun lang yun. Hindi naman pa pwede na sabihin natin na parang pinapahirapan tayo ni Grab. Parang ayaw yata ni Grab na kumikita tayo. Mali mo paniniwala yun. Hindi ako maniniwala doon. Siyempre gusto pa rin naman ni Grab, di ba? Gusto ni Grab makarami ka, gusto niya malaki ang income mo, malaki ang earnings mo. Bakit? Nakadepende yung niya, yung commission niya, di ba? Sa laki ng kinita mo. So bakit pipigilan niya yung paglaki ng kita mo? Di ba? Anong klaseng pag-iisip yun? Hindi naman niya ginusto yun. So kumbaga gumagawa lang din siya ng paraan para mananatiling loyal yung ating mga mananakay, yung mga Grab riders, di ba? Ganun lang yun. Tulad nga na sinasabi ko, pag nabuisit na ng mga pasahero, lilipat yan sa ibang TNBS. Kasi nakikita niya, puro ignore, di ba? Kaya ginagawa niya para na
Diba nga, ginagawa pa na, sinusubukan niyang yung advance booking eh. Pero yun, hindi ako masyadong doon yung advance booking. Siya, liit ang pamasahe, di ba? 130, 100 pesos, tapos advance booking, hintayin mo pa. Ay, hindi ko kinukuha yun. At to be honest, hindi ko talaga kinukuha yun. Hindi ako kumukuha ng advance booking yan. Kung 500 yan, 600, ayan, 1,000 yan, kukunin ko yan, pagtsagaan ko yan, hantayin. Siguro. Pero yung kanyang 100 lang, tapos advance booking pa. Negative. Diba? Ganun lang naman yun. Okay? So, wala. Biyahe lang ang biyahe. Hanggat kumikita pa. Pag hindi na tayo kumita, hindi hanap tayo ng ibang diskarte. Ganun lang. Huwag natin i-stressin yung ating mga sarili. Okay? Pero nag-comment si Sir Jeffrey Hilario, no? Meron siyang utang sa Grab Finance, no? Tinatanong niya kung makakabalik pa ba siya. Pagkakalam ko, sir, makakabalik dahil marami akong mga kasamahan na noon nawala muna. Yung iba nga dyan talagang di-deactivate yung account eh. O nakakabalik sila. Nasa pakikipag-usap mo naman yan. Eh siyempre gusto pa rin naman ng Grab na makabayad ka kung meron kang pagkakautang, di ba? Kaya tatanggapin ka niyan. Siguro nasa pakikipag-usap mo lang yan. Pwedeng may down yan, magda-down ka. O pwedeng sabihin lang, bayaran mo muna. O pwede rin hulug-hulugan mo, di ba? Nasa pakikipag-usap yan. Sa may ng mga patunay na dyan na talagang nakakabalik. Kasi wala kang problema, hindi ka na deactivate dahil meron kang ginawang labag sa guidelines ni Grab, di ba? Okay. Try mo lang siya, try. So right, so yan na biyahe lang muna tayo kaya PJ. Maulan ng panahon natin yun. Diretso yung ulan, no? Ingat lang tayo, huwag tayong lumusob sa baha. Kawawa yung ating sasakyan. Lalo na yung mga naka-automatic transmission. Mahirap yun, mapasukan yung tubig. Sira yan, mga pangilalim. Okay. So, mamaya ulit mga ka-PJ. Hindi pa ako nakapag-almusal, oh. Dito ako tinapon sa Valenzuela eh. Baka dumanan mo na siguro sa bahay. Doon ako kumain ng tanghalian. Ang problema, pagkatama rin tayo. Woo! So mamaya mga ka-PJ, let's go! So yan mga ka-PJ, yung oras natin ay alas 6:03 na ng hapon, no? At ang earnings natin ngayong araw ay 5,396 at naka 21 na bookings. Tayo ipauwi na mga ka-PJ, no? Kasi hapon na, bawi na lang tayo ulit bukas. Total quota na rin naman na tayo, no? Aha. So nandito na ako sa Espanya at siguro kailangan ko nang umakyat dyan sa Harbor Link na yan. Di ba? Magbayad na tayo ng toll basta makawintay agad dahil matraffic masyado ngayon. At baka tayo iabutan ng ulan. Madilim, oh. Baka biglang bumuhos yung ulan tapos mabaha, no? Kaya nag-apply na rin ako. Eh mahirap umuwi pag baha, traffic. Okay. So tara na. Let's go mga ka-PJ. So yan mga ka-PJ, at ito na nga, umakyat na tayo dito sa Inlex Connector, no? Sa may Espanya. Diretso na to ng Karawakan. Okay. Kaysa magtiis tayo dyan sa ilalim, di ba? Dito na tayo. Kano lang naman yan. Eh siyempre, ganun din naman, matatraffic ka sa baba, tapos ubos din yung gasolina mo, di ba? Tagal ka pang makauwi, dito ka na. Di ba? Okay, so medyo okay naman yung biyahe ngayon, no? Medyo madali nga natin nakuha yung ating quota, no? Partida pa yan, nagpahinga tayo ng 3 oras dahil nga nakapaghatid tayo ng Bignay. Tapos dumiretso na muna tayo sa bahay, no? Para kumain ng tanghalian, no? At yun, nanginig agad ang ating kamay dahil umiiral na naman yung kanyang katamaran. Kaya yun, nagigahiga hanggang sa napatulog. So 3 oras din tayo nakakapagpahinga, no? Okay. So ngayon pa man, siguro maganda ang biyahe ngayon dahil umuulan, no? Umuulan siya halos maghapon. So maraming nag-grab. Siguro yung mga nagmumotor, yung mga sumasakay sa Mobit, Angkas, Joyride, ganyan, sa mga MC taxi, di ba?
napilitan silang sumakay ng Grab or sa 4 wheels, ano? Kasi nga maulan. Kaya sana bukas ganun pa rin, ano? At katulad ng sinasabi ko nung mga nakaraan na pagdating ng July, August, yan, marami na tayong mababasa sa mga Facebook na nagrereklamo, walang booking, mahina na. Ay, totoo talaga yan dahil kaya ngayon labanan ng tiyagaan at sipag, agahan ng biyahe, pahabaan ng biyahe, no? Hindi talaga pwede ngayon yung pagkaang-kaang talaga. Ibang-iba na siya kumpara nung summer, nung Abril, no? Mayo hanggang Hunyo. Ito ngayon, labanan to ngayon, labanan. So, kahit ano pa man, kikita at kikita ka pa rin naman. Basta matyaga ka, habaan mo lang yung oras, ganun talaga. Tapos nagre-reklamo tungkol sa city, di ba? Okay na rin naman yun kasi 90 minutes pag hindi ka pa rin panasukan, kusa niyang ikakalasin. At yun, nagamit mo na kagad yung city. Tama lang yun kasi isipin mo, isang oras na yun at kalahati, yung 90 minutes, di ba? Tama ba? O isang oras kalahati na yun, hindi ka pa rin pinapasukan, pag inantay mo, pahiga-higa ka pa rin. Tanggalin mo na yan kasi baka mas marami mapasok naman sa'yo dyan na booking. Wala lang pumapasok sa city kasi walang available na nagbubook papunta doon sa city mo. Kaya ang gusto ni Grab, kalasin mo na kasi marami naman pasahero eh, di ba? Hindi ka ba na papagod ka kaantay, isang oras kalahati na? Magbababad ka pa rin ng hanggang 3 oras, di ba? Sayang naman yun. Biyahe! So hindi na ako magtatagal mga ka-PJ, ako yung magpapaalam na muna, no? Dahil dire-diretso na ako. Kita-kits tayo eh. Bukas ulit tayo magkakakrinigan mga ka-PJ. At yun na nga, ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios sa lahat. Ingat, madulas ang kalsada. Siguro umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero